For today's video mga kalabandera, ayan na naman ang inyong labanderang ina. Araw na naman ang laba. Marami tayong labahin ngayon. Ito ay sarili naming labahin. Nag-video ako sa anak ko dyan. Ako, dumaan pa yung anak kong lalaki. Ayan mga kalabandera, tapos ko nang kuskusin yung puti. Pagkatapos kong i-washing, kinukuskus ko yan. Sinisimot ko yung dumi. Tapos sayang naman yung pinaglaba natin. May sabon pa yan. Laban ko naman yung basahan. Para di sayang yung sabon. Para sunod-sunod lang. Pagkatapos nakakapagod talaga maglaba mga kalabandera. Ako, yun yung trabaho ko. Matagal na panahon na ako naglalabada. Hanggang ngayon, naglalabada pa rin para makatulong sa asawa, tulong sa mga anak, ang baon. Kaya hindi talaga madali mga kalabandera. Kaya nagbanlaw na ako mga kalabandera ng puti. Yung part na pagbabanlaw mga kalabandera, yan yung pinakamasarap. Kasi parang gumagaan na yung pakiramdam. Pagka nagkukuskus pa lang, parang nakakapagod. Pero pag sanay naman na mga kalabandera, wala na. Baliwala na. Kasanayan lang talaga. Ito naman, banlaw na ako. Pangalawang banlaw, tapos pangatlong banlaw. Kasi sarili lang naman namin yan labahin. Kaya tatlong banlaw lang, mahal tubig eh. Mahal na ngayon ang minimum ng tubig. Kaya tipid-tipid lang. Tapos sunod naman, banlaw pa rin ako ng banlaw na naman ako para sa pangalawang kanya. Ayan, natapos na ako mga kalabandera magbanlaw. Baba ko na yung hose muna kasi magda-dryer tayo. Ayan, ayan ay magda-dryer naman para mabilis matuyo. Sa bagay, mainit talaga ang panahon ngayon. Ayan, meron nakahiga doon, yung anak ko. Nagpatulong ako maglaba. Ayaw. Maghiga daw siya muna. Ay, ano ba yan, damit ko. Ang init kasi. Nagkabasa na ako. Ayan. Ganyan lang. Ayusin lang natin. Kailangan pantay mga kalabandera. Pantay yung pagkalagay ng damit para hindi siya kakalog. Kasi kapag hindi pantay, kakalog yan. Tapos masisira na yung dryer natin. Yung dryer ng washing. Kaya pantay lang sila, sunod-sunod lang. Ayan, maglulod lang natin. So, kapag pantay yung pagkalagay dyan mga kalabandera, kahit na puno yan, hindi yan kakalog. Kasi ayan, ganyan, pantay-pantay lang. Tapos ilalagay na natin yung daragdagan na ano pala, ipupush pa yan, ganyan, para yung sa baba niyan dapat mabigat, yun ang mabigat, para pagka umikot siya, smooth lang yung ikot niya, hindi siya yung kakalog-kalog. Kasi isa na lang naman yan, magaan lang yan, uniform lang yan ng anak ko. Tapos lalagyan na natin ng takip, para yung takip naman, ang purpose naman yan para hindi lumabas yung mga damit habang umiikot, hindi kumalas doon sa ano niya, lagayan. Ayan, basag na nga yung takip ng dryer ko mga kalabandera, nabagsak ko kasi yun. Ayan, naayos na yung ano niya, yung ikot niya dyan. Napakiramdaman ko muna. Ay, hindi ako sobrasin yung tubig. Ayan, habang ako naman ay nagda-dryer, magbabanlaw naman ako. Ay magtatanggal, maghahango pala ako ng naka-washing. Kasi tapos na. Ayan, tatanggalin ko na yan para yan naman ang kasunod doon sa mga puti. Yung mga di kulay, mga kalabandera, hindi ko na yan kinukuskus pa or yung hindi ko na sinisimot pa yung ano niya kasi wala naman siyang susundukan. Yung puti kasi kaya ko inuulit yun kasi
Nilalagyan ko ng suntoks yung mga mancha nun. Pero yung mga dekulay, hindi na kailangan. Basta nakaikot na siya, okay na yan, ayos na yan. Kasi malakas naman yung ikot ng washing. Tapos 15 minutes naman yan. Kaya ayos na yan. Babanlawan ko na lang yan. Ulit-ulit lang yung ginagawa natin pagka labandera tayo, maglawa tayo. Tapos papalitan naman natin ng load. Yan. Tapos dagdagan natin konting sabon kapag medyo hindi na masyadong mabula. Wag pagka naglagay tayo ng damit, lagyan din natin ng sabon. Tapos mga kalabandera, punasan muna natin yung crates para walang dumi. Ilalagay natin yung mga drainer doon. Maya ayan, hahanguin na natin kasi tapos na yung 3 minutes lang ako mag-dryer. Ayan na. Hindi pa stop, nag-iikot pa siya. Ayan. Pagka binuksan siya, i-stop na siya. Kasi 2 minutes lang, mabilis lang yan siya matuyo dahil mainit ang panahon. Ang totoo mga kalabandera, hindi ko na yun nilalabas sa labas. Diyan na lang siya sa loob. Sa may bakuran lang namin harapan. Meron ako dyan mga sampayan mamaya. Kita natin yung sampayan ko dyan. Diyan ko lang siya nilalagay para yung init medyo maanuhan, takpan. At ayun na naman mga kalabandera, hahango na naman tayo. Tapos magbabanlaw na naman. Ayan naman ay mga dekulay naman yan. Masarap talaga magbanlaw kasi malamig yung pakiramdam pag nagbanlaw. Parang nasa ilog. Mas masarap talaga mga kalabandera pag nasa ilog ka. Dabis pag nasa ilog ka eh. Dahil talagang mas masarap talaga yung paglalaba dun. Isang banlawan lang dun sa amin, sa probinsya namin. Pagka naglaba kami ng lula ko nung araw. Hanggang ngayon, mayroon pa rin naman yun. Kahit wala na yung lula ko. Pag umuwi ako doon, pwede naman. Punta kami doon sa ilog. Pagka sabon, diretso na banlaw agad. Kahit bawat kuskus mo, pagkatapos banlawan mo na eh. Umaagos yung tubig. Ako, sarap talaga libre pa. Hindi gaya dito, lahat pinibili. Tubig na nga lang, mahal pa talaga. Ayan. Pero pwede rin inumin yung sa ilog namin kasi bukal yung tubig. Umaagos tapos dire-diretso. So, papalitan naman natin, ganyan. Oy, nalaglag isang damit. Pero, hindi ko pa siya napansin. Banlaw. Bilis lang matapos magbanlaw. Tapos yan, banlaw ulit. Ganyan talaga ang buhay labandera. May huli pa. Yan, dinagdagan ko ng tubig. Kasi mahina lang yung gripo ko. Mahina kasi wala din yung nag-host lang po ako kasi sira din yung gripo namin, may tagas. Nag-uupa lang naman kami dito tapos hindi naman pinapagawa nung may-ari yung gripo namin na may tagas. Yung tagas po niya wala po sa labas eh. Nakabaon po kasi yung hose nun eh. Kaya yung tagas niya nasa ilalim ng lupa. Dati kasing may mangga na nakatayo dun kaya lahat ng gripo dun naapektuhan. Tapos yung iba napalitan na yun, sa akin na lang hindi ba. At sunod natin yung mga basahan pag nagbanlaw kasi sayang yung tubig. Ayan, kaya para yung masayang ang huli ay basahan naman. Basahan naman. Tapos yung yung pinagbanlawan natin, tapon natin sa kanal. Kasi may kanal dyan, ayan, para yung kanal naman ay luminis. Kaya isaboy dyan sa mga lupa dyan para lumamig naman yung simoy ng hangin. Hindi masyadong alinsangan. Yan lang talaga mga kalabandera, yung buhay ko.
Banlaw na naman tayo. Ayan, 3 banlaw lang. Wala ako banlaw kasi sarili naman. Pero pag naglabada ako, tag 5 banlaw yan. May downy pa. Kasi nakakano naman. Pero ayan, dinagdagan ko naman siya ng tubig. Kahiya naman pag naamoy nila. Hindi amoy downy. Amoy ano pa, libag. Kaya ayan, tuloy lang tayo sa pagbabanlaw. Tapos medyo konti naman po mga kalabandera yung labahin ko ngayon. Hindi naman siya ganun kadami. Siguro mga 6 na salang lang sa washing. Tapos ayan na naman, gagayan na naman natin yung mga di kulay naman. Dryer. Napansin mo doon mga kalabandera, yun yung mga kapatbahay ko din. Mga naglalaba din yan sila. Minsan sabay-sabay kami. Habang naglalaba, nagkikwentuhan kasi magkakadikit lang yung apartment dito. Ay, nakikita pa pala yung mga sasakyan na dumadaan. Yun yung kalsada na yun dun. Pag akyat lang dyan, kalsada na yun. Ayan, number 2.5 lang. Uy, kumalog. Hindi siya masyadong pantay. Yun yung sabi ko kanina mga kalabandera. Kailangan mabigat sa ilalim, i-push. Tapos pag nagpantay na yan, hindi na yan siya kakalog. Ayan, umayos na siya. Hindi na siya kakalog. Kasi pag kumalog, mabilis masira yung kanyang motor o control niya sa ilalim. Tapos punasan naman natin yung crates. Kawawa yung crates ko, sira na. Ang tagal niya yan mga kalabandera. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 15 years na yung crates ko na yan. Kaya ganyan na itsura. Kasi hindi ko pa pinanganak yung anak kong pangatlo. 15 na edad niya ngayon. Gano'n na yung buhay niya. Sayang naman ibenta. Pwede pa naman paglagyan ng mga labahin. Tuloy-tuloy lang. Di baling kahit mahirap, basta ang halaga wala tayong sakit. Yun ang pinakamahirap ng mga kalaban natin, yung magkakasakit tayo. Tapos na kasi 2 minutes lang naman yun. Tapos isasampay ko na yun dyan sa may taas dyan sa may harapan namin kasi mainit. At least harangan yung init. Walang kisame mga kalabandera yung upahan namin dito. Kaya buti na lang may punong mangga dyan sa harap. Sasalangan ulit natin para tuloy-tuloy lang. Napakainit talaga ng alinsangan ng panahon kahit gabi na. Ako, hapon, gabi, mainit pa din. Medyo konti lang, kalahati. Ayan mga kalabandera, magsasampay na tayo. Ayan yung mga hanger ko dyan nakalagay. So, umpisan tayo sa magsasampay. Nung inutusan kong tulungan ako, ayan, nakatulog na ata ito. Tapos susungkit natin yun. Ayan, sampayan ko dyan lang sa may harap ng bahay namin. Upahan namin. Hanger-hanger lang. Hanger-hanger. Tuloy-tuloy lang tayo sa paghanger sa matapos yung ating laba. Meron pa akong nilalaban, umiikot pa yung washing at meron pa din doon sa dryer. Kaya lang tuloy-tuloy lang tayo sa pag-sampay. Yung ano pala,
Yung panungkit ko pala dyan, mga kalabandera, yan ay kawayan. Galing pa po yan sa Mindanao. Yan po yung ang may-ari, ang hiningan ko po yan, yung si tatay, patay na po yun. Matagal nang patay yun, mga 5 taon nang patay. Kaya yung panungkit ko na yun, mga kalabandera, mga, hindi ako nagkakamali, mga 10 taon na yan mahigit. Kasi mayroon din akong panungkit na plastic, mabilis masira. Pero yan siyang tibay niyan. Yung may-ari nga po na hiningan ko yan kasi yun nagsusundo siya ng mga saging doon sa pier. Kaya mayroon siyang mga kawayan. Si Tatay Budoy. Ayan, mahinga na po yun. Namatay na po. Nagkasakit na siya. Namatay na. Tapos, humingi ako sa kanya. Ayun, mabait po yun Hindi lang, sabi niya, kuha ka lang dyan. 2 nga po yan pero isa lang ang ginawa kong panungkit. Ginawa kong pangtukod ng halaman ko yung yung isa. Kasi marami akong tanim ng mga sitaw dati. Isa lang yung tumagal. Yung panungkit ko ng mga sampay. Kaya sige lang, sampay lang, pili-pili hanggat may masampay, sumabit pa. Sampay lang tayo. Ayan, mainit kasi ang panahon ngayon, kaya ganyan lang suot natin, sando-sando, lalo na pag-araw. Naku, tuloy-tuloy lang po tayo sa pagsampay, mga kalabandera. Ayan, pakita ko po yung sampayan ko sa inyo. Yan po yung sampayan namin para magsilbi po siya dyan na parang kisame, harang, para hindi masyadong mainit. Tapos pinipili ko pa kung mayroon pang damit, kasi yung mga maliliit yan iipitin ko lang po yan sa ipitan. Kailangan natin maging progresibo sa buhay kahit na mahirap. Ulit-ulit lang ang ginagawa. Ayan na, mga kasimple, tapos na ako dyan. Ang sarap sa pakiramdam pagkatapos na tayo, mga kalabandera. Ang sarap sa pakiramdam. Salamat po sa inyong panonood. Please subscribe and like and share. Thank you.